pinush natin si PB1, gagalaw daw po ang ating cylinder A and then si cylinder B. So magkakaroon ng B plus at saka A plus. Kapag naman daw si PB2, magkakaroon ng A minus and B minus. Yan. So paano po kaya yan? So dito, pwede yung guys na ganito lang gawin napaka-basics. I-copy nyo lang to. Tapos wiringan nyo. Sige, gawin natin na. Ito yung sinasabi ko na method. Pero, nasan po kaya dyan sir yung ating mga switches? So, may tayo gagamit ng switches. Kailangan maintindihan nyo muna yung difference ng dalawa bago tayo gumamit ng ating sensors or switches. Yan. Okay. Ito. And then ito ay dito. So, array by Y3, Y4. So, array dapat ay Y3, Y4. Then Y3, Y3, and Y4. And then narin naman ay si K3. And then array si K4. Tapos, ganyan din array. K3 din array. Tapos array K4 din. Okay. Yan. So, up. Anong meron? Masyado siguro mataas. Ay. Huwag na natin ito. Y. Superimpose component. Bakit? 0, 0, 100, 100. Anong meron? Bakit nag-error? Hindi. Wait lang. Check ko nga yung isa. Ano yung ginawa ko doon? Ba't ito naman gaan? Normal naman siya. 0, 0, 100, 100. Saan ba tayo niya gumana? A minus, A plus. May katulad ba ako? Ayoko sa Anong problema? Bakit tayo? No name. Okay. So, ito hindi pa nakasave. Try nga natin muna i-save no name. 2, 3. Hindi. Superimpose component. Diagram no name. Wait lang. Bakit ito yung nagano ka? 0. Ano naman ang aking... Sige, try nyo nga kayo help guys dito. Anong problema pag ganitong superimpose? Mamaya tayo gagamit yan. Gagana naman to kahit wala yan eh. Ay, wait lang. Bakit tayo meron dito push button? Sige, tagtagin muna natin to. Baka kaya ganun. So, try nga natin na array. Ay, tama pala. Ibahin ko na lang yung push button. PB3. PB4. Hindi, doon talaga ang problema. Bye. Ayan, nakita niyo tuloy itong sa activity. Hindi ko sure bakit hindi gumana yung isa. Anong mayroon dito? Tama naman ang label ko ah. Yes. Sir, nagdoble po ating distance ruler niya sa A minus A plus. Delete niyo po ang isa.
Nagdoble? Opo, mag-delete po kayo ng isa. Ay, yung ano. Sige nga. Cut lang natin to. Yun. Ayun, oo nga. So, siya, pwede ko nang ano na rin. PB1. Ngayon ko lang na-encounter yun eh. Eh, hindi ko alam paano ko i-solve. Yan. So, PB1, yan, dalawa agad. Ano? So, nag-extend agad A plus, B plus. Kapag ka naman si PB2, yan. Ngayon, paano kapag ka sensors na gamit natin? Ano pangalan nung sumagot? Hello? Okay. Si Matt. Okay, sige. Tatandaan ko. Yan. So, paano yung sa sensors, guys? Technically, guys, ang ating electropneumatic na rin, gagana talaga siya, di ba? Kasi meron tayong relays. Pero ang problem dyan sa part na yan, walang detection. Kita lang natin siya na gumagana yung ladder. Pero kung real life yan and involved nga po yung, syempre, itong ating ito, yung A minus at A plus natin, yung B minus and B plus natin, siya ay reed switches, di ka po. Ngayon, ang problema po natin is sa ladder, kita natin na nag-actuate yung relay. Ibig sabihin, lahat ng konektado kay relay is mag-actuate din. Pero, hindi natin kita yung nasa real life. Siya ba, or hindi alam natin ating system kung yung bang relay or yung ating cylinder ba ay naka-extend na ba siya or naka-retract na. Kasi paano po nasabi natin yon? So, yun ba, ito, yan. So, napansin nyo, gumana yung system natin. Nasunod nyo yung condition. A plus and B plus, nag-extend talaga siya. Kita nyo, visually. Let's say, yung sinasabi ko sa inyo kanina, na ang ating control room is malayo. Ano ba? Nare-register habang ating control room, tapos nandoon sa Albert Einstein building yung ating cylinder. So sa ating ladder diagram, kita natin na gumana yung ating relay. Ibig sabihin, expected natin gagana yung ating cylinder. Naka-extend yun ngayon. Paano kung halimbawa ganito guys? Yan, pinatay natin. Dahil nga syempre, ang gamit naman natin dyan ay momentary push button lang. Though ang gamit din ay detent. Let's say, momentary yan. So kapag momentary yan, di ba, babalik ulit ang normally open. Ano ngayon ang system natin? Anong mapapansin nyo sa ladder diagram natin sa ating input at saka sa ating signal input at saka sa ating signal output? Anong mapapansin nyo? Ganyan natin ito ng name. Idea guys. So ito ay lagyan natin ng signal input. Tapos, ito namang kabila ay si signal output natin. Yan. So, ano mapapansin nyo dun sa ating system? Yan. So, di ba, naka-extend. Extend muna natin yan. Yes. Yes po. Walang indicator lights. Okay, sige. Sabihin natin walang indicator lights. Pero, may iba pa. Pwede kasing sabihin natin na ganito eh. Paano ko ba gagawin yan? Di ba, uso sa atin ang self-energizing circuit, di ba? So, let's say siya ay naka-self-energizing circuit. So, try lang ha. Hindi ko pa ito natatry ng kahapon. Pero try natin ngayon. Meron tayong make switch ulit dito. And pangalan natin siyang K1. Yan. And then si K1, so nasa signaling yon, nasa signal output yon. So meron tayo ditong K1. Pwede din pala na nasa ba yung ating indicator light? Ito. Yan. Pwede kaya yon? Try natin. Yon. So meron tayong so, kahit rin nakatigil na, meron tayong indicator light and nag-extend yung ating cylinder. So, syempre, kung halimbawa ang aring indicator light na rin, ito kasing indicator light na ito guys, pwede yung nasa control panel natin. Ibig sabihin nun is naka-indicate na ang ating cylinder A
ay naka-extend at saka yung ating cylinder B. Ngayon, ang tanong, paano kapag halimbawa nawalan siya ng power? Ano yung mag-i-indicate ng, ayan, wala tayo ditong, dapat pala naggawa tayo dito ng stop button. O yung ating, gawa tayo ng brake switch dito. So ito, halimbawa ay stop button. Stop. Yan. Up. Bakit ganun? Ay, nagdoble na naman. Yan. So, may power. Ngayon, meron tayong light nga naman. And then, stop natin ang push button. Ay, ba't ito hindi magana? Why? Dahil ba naka-indicator pa yan? Okay, 1. Tingnan natin kung ano, kung make switch din to. Hindi, pag ito ay ginawa natin, mag-open to eh. Diba? Hindi, no. Sige, sabihin natin ganito lang. Simpleng tatagel din natin siya. Diba, yan lang. Up. Yan, ang gumana ay ito lang. Dahil hindi ko ito ma-push. Sir, ano po, try nyo po na push button po na normally close po yung stop. Yun nga yung kanina. Normally close nga yung brake switch natin. Dito. Sige. Opo. Okay. So ito ay C, PB, stop PB. Yan. Okay, yan, natatagel na. So ngayon, nag-extend yung ating cylinder. Tapos, pinatay natin yung system. Yan. Ngayon, sabihin natin na ito ay nagkaroon ng power interruption or pwede din naman natin sabihin na may nakasagi dun sa ating stop PB. Though, pinower natin to. Yan. Yan ba, ari ay naka-off pa. Yan. Yan ba yung natagel to bigla? Wala na tayong indicator light kung mapapansin nyo. Diga. Pero ang ating cylinder ay naiwan na naka-extend. So, pag yan ay, or let's say may faulty din, halimbawa ay nagka-problema, lumuwag ang ating indicator light, hindi mag-function ng maayos, wala tayong basehan kung nasan ba yung ating cylinder. So, technically, ang gagawin natin, dito tayo gagamit ng, so tagalin na natin to, i-stay natin dyan. Dito tayo gagamit guys ng ating lead switches. So, paano yun? So, ito yung ating PB1 and then, ito siguro gumawa na ako ng bago para kita nyo ang pagkakaiba. Sige, ba tayo ng bago dito sa kabila. So, copy lang natin to. Lagyan natin din eh. And then, 24 volts. Ay. Kasi, natamad ako eh. Ito na lang. Isa pa. Yun. And then, ito naman. Okay. Yan. So, dito tayo. Sorry, syempre, papalitan yan. So, magiging Y11, Y22, CY33, and CY44. Tapos, ito ay, let's say, gawin natin siyang C minus, C plus, and then, gawin natin itong D minus, tsaka D plus. Yan. So, meron na din tayong push button. So, let's say ito ay D10 na. Gamitin natin D10. And then, siya ay connected kay, saan siya pwede connect? Kay relay.
Yan. Pwede din naman na magdirekta tayo. Try nga natin kung tayo ay merong makukuha dito sa magnetic na to. So sa tingin ko kailangan dito yung talaga may relay. Hindi pwedeng wala. So let's say ito ay CK11. And then ito naman is didirekta natin dito. So aring CK11 na to, pwede siya ang indicator light lamang or relay siya ng buong system. Tapos maglalagay din tayo ng relay papunta dito sa ibang switches. So aring CK11 na to, let's say ano ba magpapa-activate dito? Pwede siyang CK2, K22. No, dahil nadoble na yan, kaya ganun ang aking paglalagay ng assignments. So, si K22, so make switch tayo din eh. So, oops, nakalimutan tayo dito sa baba. So, meron tayo ditong bulb solenoid. Yan, so ito ay CK22. Pwede natin siyang palitan nito eh, lead contact. Wait, anong pangalan nito? Dun muna tayo sa limit switch ba o sige, try natin itong lead contact. CK ito ay CC plus. Wait, try na. CC plus. And then, ito naman ay CY22. Y11. Yan. And then, ito ngayon ay CC plus. Sige nga, try natin. Anong nangyayari dyan? Ito yung originally, kahit wala to, ito ay ano na agad. Do you call that? Automatic na yan eh. Kahit di natin pindutin. Ay, duplicate. Ay, nasa na yun? Okay. So, bawal yon. Bawal na So, si read contact at saka si read switch, si read sensor ay hindi pwedeng magkasama. So, ito ay gawin na lang natin nakita. Relay lang siya. Nasa na yun? Superimpose. Diba yan? Nadoble na naman ito. And so ito yung consequence ng opya ng ladder. Mahirap i-connect, nagkakaroon ng problema sa connection. Yun. So yan, meron na agad siyang power. Ngayon, kung mapapansin nyo guys, ang ating sensors is buhay na agad yan eh. Meron na agad siyang power. Tapos ang detection yan, mangyayari lang kapag ka itong C plus is pumunta doon. So let's say, palitan natin nga ito. Gawin natin itong C minus. Ibig sabihin is, contacted na agad siya. Tapos, si Y1 ang matitrigger. Yan. So, ano na agad siya? May power na agad siya. Though hindi pa na-activate, bakit wala? So, dahil putol. Ay. Yan. Yan. So, nag-activate na agad yung ating cylinder kahit hindi pa natin napipindot. Kasi meron tayong read switches dito. So, ibig sabihin, na-detect niya na meron na tayong component. And then, anong nangyari? Nag-off naman yung ating relay. Okay? So, 'di ba ang ating condition kapag na-press natin or actually hindi pa natin na-press diga is activated na agad dahil nga meron tayong sensors. So, aring ginagawa kong circuit na rin magkaiba na dito.
sa isang to. Kasi ito, meron akong PB1 and then ang connected niya is, so di ba, wait, run nga natin to. Yan. So ito, may power na agad yung ating sensors kahit wala pang detection. Yun yung wirings ng sensors. Yung nagpa-power sa sensors. Ngayon, pag nagkaroon ng detection, yan. Ano nangyari? Nagsabay yung yung kanyang B+ at saka C+. So kapag ito naman is baliktad naman siya. So dito naman is meron tayong relay na connected kay PB1 and then relay na connected naman kay PB2. And then yung relay na yon is meron tayong Y11 which is ito, yung solenoid na kakonekta ng relay. Ngayon, nasan po dyan yung sa sensors? Yung B- pala dito at saka yung B+ ay pang-retract na siya. So yun na ang naging sequence pala dito guys is dalawang push button lang ang ginamit ko. Tapos siya yung magpapa-extend. Pero kapag siya ay magre-retract na, automatic ito namang ang gagana. Wait, parang magulo explanation ko doon. Wait, ulitin natin. Dito tayo sa mismong circuit natin. Magkaibang circuit na rin ha. Dito guys, ang nangyayari, kahit na mababago to, itong condition na to. So, dito, kapag tayo ay, or pag na-detect agad ng ating sensors, yung ating cylinder, automatic magre-retract na siya. So, para mapasunod natin itong D na cylinder, is maglalagay din tayo dyan ng, pwede tayo maglagay dito ng dalawang, kaya nga natin to, dalawang solenoid valve. Diba, ganito. Tingnan natin kung kaya ng pagganahin ng isang relay ang dalawang solenoid valve. So, ibig sabihin, si Y33 ang ating pa-extend din. Y33. Yan. Yun. So, sabay sila. So, kaya ng isang circuits. Ngayon, paano naman ang pabalik? Tatagtagin ko na ito. Gawin na lang natin automatic yung yun ang nasimulan ko. Yan. So, paano naman kapag pabalik? So, array sa C- and then napa-extend niya din si D-. So, pwede natin na rin sabihin na ang sensors na to is pwede din naman nga na for the formality ng design, dadalawahin natin na rin. Yan. So, ito na itatanggalin na natin din eh. And then tayo magkikreate na ng bago. Yan. So, ito ay si Y33. Tapos ito ay si K33. And so, ito naman ay magiging si D-. Yan. Oops. Itong K2 na tayo, K33. Yan. So, sabay na agad sila dahil na-detect na agad ng sensors. Ngayon, paano naman yung pagkakat ng connection para dito sa kabilang to? So, pwede ito din, sensors din ang gamitin natin. Ingat sir, ingat. Maya pa. Pwede kayang gawin natin na yan, itong sensors na to, yung relay natin, nilalagay natin dito, brake switch. Try niya natin, lagyan natin ito ng brake switch. So, ang pangalan naman nitong brake switch na to ay K33. Si K3, ano to? 2344, K44. And then ito naman ay si
Okay, bye-bye. So ito yung si K44 and then si K55. So, ganun din ang gawin natin din eh. Ay, ito yung mag-error to. Delete na natin to. Yan. Try natin. So, meron tayo dito yung actuator or solenoid valves mababaguhin. So, meron tayo dyan K44 din. So, ganahin ng solenoid ay si Y44 at saka si Y22. Yan. So, try nga natin. Up. Wait, ano yun? May duplicated daw ako. Ayun, C minus tsaka si D++. Ito ay C plus tsaka si D+. Yan. Ngayon, ito yung sa automatic. Dahil nade-detect ng sensors eh. Kaya siya nag-off. So, paano naman yun ang gagawin natin? Pwede tayo maglagay dyan ng switches. Yun, dun napapasok yung katulad naman ng isang sensors. Or katulad naman ng isang diagram na to. Ay, naka-on pala to. Yan. So, katulad nito, yung ating dalawang sensors na C+, ay naka-activated na agad or may power na agad siya. So, paano siya nagka-power? Dahil detected na po agad. Detected. Yung connection ng sensors again is yun yung positive negative. Tapos, ang detection niya is itong side na to. Yan. Tapos, yung pa-retract naman is ito. Anyway, yung ginawa ko ngayon na circuit diagram ay magkaiba dito. So, saan ba yan? Kalimutan ko na agad yung ginawa ko na circuit diagram. Yung isa, fix ko na nga to. Ito lang. Yan. So hopefully ay kahit paano nag-graphs nyo yung idea ng ating sensors kung paano siya ginagamit. So hindi ko totally nasunod dito yung ating condition. So kung susundin natin yan, wait, try natin. So meron tayong push buttons, PB1. Sabihin natin, copy na natin to. So si PB1 ay kailangan tignan muna natin ito lahat. Or pwede na ako gumawa ng bago para mas madali.
Yan, so pagbigyan niyo na ako sa medyo overtime ngayon at bukas naman sa O3 ay wala akong klase. Sa O2 naman ay di pwedeng mag-stay kayo, pwede din kayong umalis na. Dahil tapos na naman natin klase alas 7. Pero ang gusto ko lang iparating sa inyo is sana na-gets nyo kung paano gumamit ng sensors. Yung sensors guys, pwede natin siyang gamitin lalo na sa sequencing, lalo na kapag ang input natin ay limited. Halimbawa, katulad nito na two switches lang ang ating gagamitin or actually pwede nga isang push button lang tapos automatic na mag-actuate na lahat yung mga relays natin at saka actuators. Wait lang. Okay. So, doon ako madaming bukas na component. Tagtagin muna natin. Okay, so gagawa tayo ng ladder ulit. Ano tayo? 24, 24, 0, 0. Ay, baliktad. Okay, so gawa tayo ng push button. T10 pa? T10 muna. And then, gawa tayo ng relay. So normally, kapag ito ay pag meron tayong switches, meron tayong magnetic na sensors, dapat siya connected na agad. Kasi buhay na agad siya dapat eh. Pero, mag-activate agad siya. So, kailangan ay meron tayong input elements. So, wait lang. Pwedeng ito yung magpagana sa kanya. Na elements. Let's say ito lang. Meron tayong relay. So, yung relay ang magpapagana sa kanya. So, ito is K1. K1. And then naman si PB1. So, ito ay C plus. C minus. Which is activated na agad. Wait, masyadong crowded. Babaan natin ng konti.
So, ito is si K2. Yan. Ito ay si K2. Tapos ito ay si K2. Ito ay si Y2 pala. Y1. Ay si K2. So, pag pinilit ko to, ay, yan na naman. Yan. Okay, so pag pinilit ko to, may energize siya. Ngayon, ay yun, Y1 pa pala to. Kaya simulan natin label nito. Y1, si Y2, tsaka si Y3, and Y4. Yan. Ngayon, pabalik naman. So, ang problema nito is parang kapares din siya nung kanina. Pag namatay ang system, patay din tong system na to. Kumbaga, wala ding magsasabi kung ang sensor or hindi energize agad ang sensors. Ibig sabihin, parang hindi ka din naglagay ng sensors, parang dinirekta mo din sa relay. So, wait, paano to? Chot. Pwede kaya yan. Try natin na lagyan ng challenging pala itong ano to. Sige, so try natin lagyan dito ng K2. Self-energize na natin yung mangyayari. So, pag na-trigger, yan. So, but wala si K2 kasi hindi na na-activate si C1 si C- kasi umalis na siya. So, hindi pwede ang self-energizing dito. Okay, so paano natin gagawa siya ng solution? Kasi kailangan ito ay activated na. Pero pag ito ay ganito, ang mangyayari, yung katulad kanina. So, meron na agad siyang activation. Kahit wala pa tayong pinipress na button. Hindi naman pwede nating hindi lalagyan ng or hindi magre-retain ng power ng ating C- kasi walang magsasabi sa atin na or hindi natin alam kung nasan yung cylinder. So, pwede natin ilagay dito para mag-activate pa din siya. Or ng function nito. Pwedeng si K1. Pwede natin lagyan to ng end function. So, dapat si PB1 ay kasama dyan, si K1. So, baba natin to. So, dapat meron ditong K1. So, K2, sa taas ay si K1. Yan. So, ibig sabihin nun, kahit may power na yung sensors, hindi pa, or nakadetect na, hindi pa mag-activate yung ating cylinder. Pag pinarest pa lang natin to. Yan. So, yan. Okay na yan. So, pwede na natin siyang i-copy na katulad dito. Para doon naman sa kabila. Which is CD- naman. Nag-guess ako guys, hindi pa kayo. Hello.
Yan. So, yan. Kumbaga, ang paggagawa kasi guys ng ganito, lalo na tayo naman ay wala talagang condition na sinusunod. Gusto ko lang talaga ay meron tayong A plus at saka B plus na magkasunod. Tapos, is meron pa din tayong detection na nangyayari or buhay or energize na agad yung ating sensors. Kasi yan ay for the sake na kapag ka nagkaroon ng trouble or let's say nagkaroon ng emergency stop, alam natin kung ang sensors, ang ating cylinder ba ay nasaan. Ano? So katulad niyan, may power na and hindi alam or hindi natin alam kung nasan ba yung sensors. Nasan yung ating cylinders yan. Sorry na. So kapag kahit tinagal natin, saka pa lang siya mabubuhay or saka pa lang siya mag-activate. Pero may power pa din yung uh, ating magnetic sensors or ang ating proximity sensors. So, paano naman yung isa? Paano naman yung kabila? So, anong ating gagawin? Kailangan, syempre, meron din yung dedicated na sensors na nakalagay. Syempre, meron din siyang activation na mangyayari. So, dito itong So, ito ay CD minus. So, RAIC K3 na. Yan. Pwedeng, di ba, so ito ay parehas. So, dito, pwede tayong maglagay ng, so si K3 ang magpa-power sa kanya. So, ito ay si Y2, Y3. Y3. Yan, and then meron tayo dyang K1 ulit na naka-end function, tapos is meron tayong K3. Yan, so makikita nyo guys, parang kasimple lang naman ng ating condition, pero pagka ikaw na yung mag-execute dito, mahirap na. Kumbaga, hindi mo agad alam mo yung idea, pero ang hirap i-execute. Di lalo na kapag ka yung hands-on na, yung saan kaya ilalagay, saan kaya tutusok, no? Yan, so ito naman ay CK3 na naka-end function. Yan, so may power na agad yung dalawang sensor. Pag pinaras natin ito, magkasabay na yan. Tapos, edi yung padalwa, kung gusto natin na isang sensors or isang push button lang ang ating gagamitin. So, dito naman ay meron tayong, or ito yung conditions. Ibang condition na lang yan, saka na lang yan. Ito muna, meron tayong push button 2. Actually, sa push button 2, parang halos ganito din yun. Ang mangyayari lamang is, wait, pakita natin. So, dito yung move muna natin, pataas. Tapos array lahat ay extend natin. Yan. Tina-recopy na lang natin to. Kasi parehas din yan. Okay. So ito ay dito. So RIC, K3, K4. K4 siya. Kasali naman IC K5. And so ganun din dito. Yan. So kailangan dito ay meron tayong bagong push button. And then, syempre, meron tayong relay. Bakit tayo CK
ano na ba yan? K6. So ito is PB2. PB2. So ari naman, papalitan natin si K5, K4, sorry, si K6. Tapos ari naman ay si K4, tsaka si K5. Tapos si Y2, tsaka si Y4. Yan. Ay, bakit ganun? Ayun, parehas pa. So ito. So yan, lagi nyo check yung label. So ito ay si C+. At saka ito naman si D+. Yan natin kung gagana. Yan. So buhay na lahat ng ating sensors. May power na. Pag finish natin to, pabalik. And then syempre, ito naman. Yan. Yan, pagka pareha, syempre, di magaganto na naman. Which is ito yung nangyari kanina, di ba? Same yan ng ating isang diagram, which is ito. Yan. Yan. So, kung mapapansin nyo, is ito naman, automatic, wala tayong ginagawa na actuation, manual actuation. Dito, meron tayong starting ng process, which is ito. Kung ito yung gagawin natin momentary, hindi na natin ito kailangan pang i-push na isang ringan natin itong gawin momentary. Momentary push button. So, halimbawa, ay si PB1 pa din. Ano si PB2? May power kaya? Yun. Yun. Ano? Nagigets ka pa? Yun. So, ganun talaga guys na nagawa ng diagram. Ano? Talagang minsan ay nalilito. Minsan ay hindi nyo alam paano kaya gagawin. Pero stick lang kayo dun sa function. At lagi nyong titingnan yung mga components, labels, and ano pa ba? Yung sa mga wires, kapag magkakadikit, lagi nagkakaroon ng error. And yung sa components kanina, yung nagdalwa. Actually, hindi ko napansin. Yan, buti napansin ni Matt. So, si Matt ang pinakamadaming nasagot ngayong araw. Baka naman. So hopefully ay kayo din ay sumagot dahil 10% ito ng inyong grade. Pag sasama-samahin ko yan and papakita ko sa inyo yung rubrics. Hindi pala ako nakakapag-draft at sobrang busy pa dito sa center. So, hopefully you learned something today and wag niyong kakalimutan sana. Kung ako sa inyo, mag-practice kayo sa fluid sim. Mas madali kasi yung ikaw mismo yung nag-iisip kaysa ikaw ay nanonood lang. Though natututo ka sa panonood, pero mas maganda kung i-apply mo kasi magkaiba yung experience, magkaiba yung learnings. Paano kaya pag sa face-to-face na, hindi ka? So, yun, I think yun muna. Okay, sa auto, overtime na ako na 17 minutes. Sa O3 naman, 17 minutes pala ako nagkaklase. Sa O3, gusto nyo pag ituloy hanggang 8. Pwede naman. Sa O2 naman, okay lang na kayo mag-leave na. Parang wala nasagot siya. Aray ka! Okay na tayo guys. Question guys. Alam kong sa inyo may iba ay nalilito, iba ay sakto lang. Ang iba ay tulog na siguro, iba ay kumain na. So, I want to know your feedback or your inquiries. Wala naman. Ay siya, sige. Kung wala ay I think we can end this meeting and do your activity. So, ang activity ay
isasend ko na lamang either bukas or mamayang gabi. Ang pasa naman yan ay next week pa. Ano pa? So, yun lang. Thank you for attending this meeting. And ingat kayo palagi. Kita-kits na lang tayo sa next week sa inyong laboratory. Or pwede din namang mauna ang midterm bago mag-laboratory. Bye-bye. Ingat kayo.